Yan mga idol, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muli bumabati ng isang magandang hapon. At nawa mga idol, sa mga kayong panig ng ating mundo naroon, ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. Pero ang paksa ng ating tatalakayin ay napapanahon pa rin dahil ang Iglesia ni Cristo ay naka-viral ngayon sa lahat ng social media. At ito ang laman halos ng social media maging sa ating mga live stream. Pero alam nyo mga idol, ang Iglesia ni Cristo, marami lang ang nagagalit sa kanila sa hindi malamang kadahilanan. Pero ang mga Iglesia ni Cristo naman mga idol, hindi naman barumbado o notorious na tao. Pero hindi rin nakakapagtaka kung bakit marami ang nagagalit at inuusig sila dahil nakalagay din naman sa Biblia, kayo'y pag-uusigin sa aking pangalan. O nakaukit kasi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at nakatatak sa Iglesia ni Cristo. Meron pa nga ako nakitang yung content na talagang naka-letterhead sa sa programa yung ng Iglesia ni Cristo na may sungay pa yung matindi rin yung may gawa no? Oo. Pero hindi na lang pinapansin ng pamunuan o pamamahala ng iglesia dahil kasi alam naman ng pamahalaan ng iglesia na mangyayari yan. Kung ano-anong batikos ang lilitaw sa kanilang hanay. Oo. Dahil nga yan, nakalagay sa Biblia yan eh. Kaya hindi na sila nagtataka kung bakit kung ano-ano mga ibinabato sa kanila tungkol sa sistema ng reliyon. Ngayon, ang atin lang mga idol, sana kung hindi naman tayo piniperwisyo ng Iglesia ni Cristo, wag naman sana natin silang patikusin ang gusto tungkol sa walang kabuluhan. Dahil nga, marahil ang iba, hindi natin malaman, baka inggit. Dahil ang Iglesia ni Cristo nga naman, laganap at patok. Alam niyo ba mga idol, ang Iglesia ni Cristo, hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas. Kalat na ito sa buong mundo, halos. O, sa iba't ibang kontinente. Kaya, natutupad yung nakalagay sa Biblia na mula sa silangan, dadaling ko't pipisanin ng iyong lahi hanggang sa kanluran. Di ba? Tama, nagmula ang Iglesia ni Cristo, di ba, dito sa atin, sa Pilipinas, sa malayong silangan. Pero, ang sabi ng iba, hindi raw ito ang tunay na Iglesia ni Cristo dahil yung tunay na Iglesia ni Cristo na nakalagay sa Biblia, yung nga naman sa ibang bansa, sa Israel at kung saan-saan pa. Bakit daw yung iglesia rito ay iglesia lang ni Manalo? Sipin yung mga pagpupula yan. Kailanman mga idol, si Manalo o ang kapatid na Felix Manalo ay hindi nagtatag ng kanyang sariling iglesia. Oo, at wala siyang sariling iglesia. Marahil hindi lang matanggap ng iba nating mga kababayan na kay kapatid na Felix Manalo na tupad ang hula tungkol sa Biblia na lilitaw ang Iglesia ni Cristo mula sa malayong silangan. Anong prueba? Nakalagay sa Biblia sabi sa Biblia. Diba may una ng Iglesia ni Cristo? Natalikod yun Oo, natalikod.
Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, siya may sabi noon, meron pa akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Diringgin nilang aking tinig. Kailangan sila'y dalhin ko at diringgin nila ang aking tinig. Sa manggagaling, pipisanin ko sila mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ngayon, ang tanong mga idol, mula dito sa malayong silangan na tinutukoy, ito nga ang bansang Pilipinas, nakarating na ba sa kanluran ng Iglesia ni Cristo? Nakarating. Oo. Nakarating na. Natupad yung sinasabi na mula sa silangan, dadaling ko yung lahi at pipisanin hanggang kanluran. So, sabi nga, sa timugan, huwag mo, sa ilaga, huwag mo, sa timugan, huwag mong pigilin, sa ilaga, may pipigil eh. May nakalagay naman sa Biblia na may pipigil. Pero ang sabi, huwag mong pigilin. Kailangan dalhin ko ang kanyang lahi hanggang sa kanluran. Yung mga idol, hindi ko lang masyadong matandaan yung nakalagay sa Biblia, pero nasa Biblia yan. Pag sinuri ninyong maigi ang sistema ng Iglesia ni Cristo, kung paano nagkaroon ng Iglesia ni Cristo rito, nasa Biblia yan. Pagpamuan ninyo kung hindi ko masyadong nabanggit yung talata dahil hindi ko pa masyadong kabisado. Pero nasa Biblia yan. Medyo limot ko na kasi. Ganyan mga idol, kasi ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo, meron siyang ibang mga tupa, di ba? Binanggit niya yun. Oo, sabi gano'n, diringgin nila ang aking tinig. Magiging isang kawan sila at magkakaroon ng isang pastor. O ang tanong mga idol, yung sinabi na magiging isang kawan, natupad o hindi? Natupad. At yung sinabi na magkakaroon ng isang pastor, natupad o hindi? Natupad din. Sino ang kinatuparan ng pastor? Kapag meron kayong naiturong ibang pastor sa Iglesia ni Cristo maliban kay kapatid na Felix Manalo, sabihin yung bulaan ng Iglesia ni Cristo. Hindi totoo. Dahil walang ibang naging pastor ang Iglesia ni Cristo na nakalagay sa Biblia, kundi ang kapatid na Felix Manalo. Kasi nga sabi, magiging isang kawan sila at magkakaroon ng isang pastor. Di ba? Kaya, nagtataka lang yung iba, paano nagkaroon ng iglesia rito, pero yun ang katotohanan. At yan ang hindi matanggap ng iba. Sa totoo lang. Kasi nga, ang akala nila, yung iglesia ni Cristo, na nasa Biblia, yun lang. Totoo, yun. Pero, natalikod nga yun eh. Oo. At yung silyado na yun, tapos na yun eh. Kaya nga sabi, meron akong ibang mga tupa eh. Sa Lilitaw, dito nga, sa malayong silangan, saan ba yun? Ito, Pilipinas. Ngayon, nagtataka sila, bakit may iglesia rito? Iglesia daw ni Manalo. Mga kapatid, mga idol, hindi iglesia ni Manalo, yung iglesia ni Cristo rito. Binukay lang niya at inano lang niya yung nakalagay sa Biblia. Ngayon, totoo bang may iglesia ni Cristo? Meron. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Nagtayo talaga ang ating Panginoong Kristo. Oo. Kaya nga, hindi nakakapagtaka kung bakit may iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas. Kasi nga, mula pa nung pasimula, ang ating Panginoong Kristo nagtayo ng iglesia. Sabi nga niya, ikaw ay Pedro. Sino yung kausap? Si Pedro. Apostol Pedro. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, sabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya nagkaroon ng iglesia ni Cristo. Kaya doon sa nagtatanong bakit nagkaroon ng iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, dahil may iglesia na ni Cristo noon. Noon daw yun, may iglesia ni Cristo. O ngayon, ang tanong, nasaan ngayon yun? Di ba nawala, natalikod nga eh. O, kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo,
meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Yung kasi, nasa kulungan na yun eh. Yung mga tupang tinutukoy dun eh. At yun ang unang iglesia ni Kristo. Ano sabi? Diringgin nila ang aking tinig, magiging isang kawan sila at magkakaroon ng isang pastor. O, yung kawan natupad. Yung pastor natupad. Kanino? Kay kapatid na Felix Manalo. Siya ang pastor sa iglesia ni Kristo. O, pag meron kayo na ituro na ibang pastor sa iglesia ni Kristo, maliban kay kapatid na Felix Manalo, sabihin yung bulaan ang iglesia ni Kristo. Yan mga idol, tinatalakay lang naman natin kasi doon sa nagtatanong. Iglesia daw ni Manalo, yung iglesia dito sa Pilipinas. Hindi po, hindi iglesia ni Manalo. Kailanman, wala kang mababasa sa Biblia na iglesia ni Manalo. Ang nakalagay, iglesia ni Kristo. Isa lang natatandaan ko, Roma 16:16. Ang sabi, mga agbatihan kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. O ngayon, sino ba ang pangulo ng iglesia? Si Kristo, sabi nga eh, kung paano ang lalaki ay pangulo ng kanyang sambahayan, gayon din naman si Kristo na pangulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Yung iglesia, sa 1:18 ng Kolosas, yun ang katawan. Oo. Talaga sa Kolosas yan eh. Kaya mga idol, hindi nakakapagtaka kung bakit may iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Oo. Kung may iglesia man kayo nabasa noon sa Biblia, lipas na yun. Silyado na yun eh. Yung ngayon, o natatapos na ba yung panahong Kristiyano? Hindi pa naghuhukom eh. Kailan matatapos ang panahong Kristiyano? Pagdating ng araw ng paghuhukom. Totoo bang may paghuhukom? Totoo. Dahil nakalagay sa Biblia yan. Ang sabi, sa pamamagitan ng gayon ding salita, ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom. Kaya sa araw ng paghuhukom, mga ito nakakatakot. Bakit? Apoy. Yung nakaraang paghuhukom, bahang gunaw. Baka kung maraming dalubhasa lumangoy nun, baka maraming naligtas. At kung nauso na noon yung mga submarino, tsak, maraming maliligtas. O, di ba? Eh, alam ng Diyos, lalago ang karunungan ng tao. Kung uulitin yung bahang gunaw, marami makakaligtas. Dahil nauso na nga mga submarino eh. Pero sa gagamitin niya ngayon sa araw ng paghuhukom, apoy. Sino makakapagtago sa apoy at sinong maliligtas? Ang sabi nga eh, sang kalangitan, mapupugnaw sa matinding init. Sang kalangitan na yan ha, ang langit at ang lupa, bawang masusupok. Oh. At ang lahat ng gawang nasa lupa, masusunog. Kasamang susunugin niya ng mga tampalasan na parurusahan. Ganun, kaya nga nagano ang Diyos na maligtas ng mga tao dahil nga nakatakda na eh. Ang sabi nga, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Pag namatay ang tao, kasunod doon, paghuhukom na. Pero pag namatay ba ang tao, automatic, akit sa langit. O kung saan, hindi. Hindi pa. Oo. Hanggat di naghukom, ang tao pag namatay na nanatili kung saan siya nakahinlay. Kaya sabi, sa araw na yon, ibibigay ng Hades ang kanyang mga patay, ibibigay ng dagat ang kanyang mga patay. Saan ka man namatay, ibibigay ka sa araw na yon. Dahil nga muling bubuhayin para humarap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala makakaligtas sa araw na yon, mga idol. Oo, wala. Kasi masusupok ang sangkalangitan at ang lupa. Saka magtatago. Oo. Kaya itong mga antikristo na naghahangad na pagharian ng mundo, masasabi yan. Alam mo kung bakit? Kasi kukubkubin nga, nakalagay naman sa Biblia yun eh. Pero, pag nakubkub na nila, bababa ang apoy. Ano ba? Kaya nga sabi,
yung mga dadat ng buhay, hindi na mamamatay, aagawin sila sa salubong sa Panginoon. Pero yung mga namatay na, bubuhayin maguli. Oo. At haharap sa hukuman ng ating Panginoon Diyos. Ganyan mga idol, marami ang mga tao na hindi alam yung ganyang senaryo. Oo. Akala nila ganun-ganun lang. Na pag namatay ang tao, sabi pa nila, buti pa siya namatay na, payapa na siya, tahimik na. No. Hindi tahimik yun. Pagdating ng araw ng paghuhukom, kung anong ginawa mo sa lupa, doon ka huhukuman. Oo. Kaya nga sabi sa Biblia sa araw na yon, maraming magtatawag ng Panginoon, Panginoon. Sa pangalan mo nagsipang hula kami at sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga espiritu at sa pangalan mo gumawa kami ng maraming himala. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Kung magkagayo'y sasabihin ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin, manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Yun ang nakakatakot doon. Gumawa ng maraming himala, gumawa ng kung ano-ano. Yung pala, hindi kilala ng ating Panginoong Kristo. O, di ba? Bakit? Ang sabi ni Kristo, nakikilala ko ang ganang akin at nakikilala ako ng ganang akin. Ibig sabihin, kilala ni Kristo yung kanya, kilala rin siya nung mga hinirang niya. Nagkakakilalan. Hindi pwedeng kilala mo si Kristo, tapos hindi ka naman kilala ni Kristo. O, maraming itatakwil sa araw na yun Sabi nga, mga papahiya sa araw na yun Tatawag nga ng Panginoon, Panginoon At sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao. O, yun mo, nakakatakot yun. Kaya yung araw ng paghukom, yan ang dapat pagandaan natin. Dahil sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan. Lalo ngayon, naghanap ng kasamaan. Dahil bago dumating talaga ang araw ng paghukom, lalaganap yan. Oo. At dyan, nakikilala kung sino ang tunay na kanyang mga hinirang. Salamat ng marami mga idol sa may kisandali ng ating kwentuhan. Sana kahit papano may mga napulot kayo na mapapakinabangan. At huwag kayong magagalit sa akin kung ako ay tinatalakay ko yung tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nasa Biblia naman talaga yung mga aral na sinusunod ng Iglesia ni Cristo. At kung may Iglesia ni Cristo kayo na sinasabi ng Iglesia ni Manalo, hindi po Iglesia ni Manalo yan. Walang nakalagay sa Biblia na Iglesia ni Manalo. Kayo lang ang may sabi noon. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, bakit hindi nyo mapag-unawa ang aking sinasabi? Sapagkat kayo'y sa inyong amang Diablo. O, di ba? Kaya hindi nila maunawa yung sinasabi dahil nga alipin sila ng kanilang amang Diablo. O, di ba? Tama? Dalawa ang ating amay. Isang amang Diyos, amang Diablo. O, di ba? So, paano? Salamat na marami at kahit sa may sandali nitong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. At kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. At kung meron kayong mga comment, lagay nyo rin dyan. Bueno ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!